Dapat daw marunong maghintay, dapat hindi mainitin. Pero sa panahon ngayon, hindi na uso yan eh. 'Di ba? Practically. Gusto mo kumain? Order ka lang, maya-maya andyan na. Yung part na yun yung nakakalimutan natin. Yung proper attitude sa paghihintay. But in life, hindi ito tulad ng fast food. Pag pitik mo, lalabas agad yung pagkain. In life, there's always a process. Matagal ka na bang naghihintay na dumating yung blessing, yung pagpapala ng Diyos sa'yo? Lucas 12:35-38. Sabi doon, pinagpapala ang mga taong marunong maghintay. Ang sabi niya, maging handa lagi at panatilihing maliwanag ang iyong ilawan. Yung part na yon, yun yung right attitude during the time ng paghihintay. Pinagpala ang mga marunong maghintay, makakaroon ka rin ng pagpapala. Kaya ako naniniwala at nananampalataya na makakakuha rin ako ng booking. Coming! Tanong, kailan? Ang tanong, ano ba ang attitude mo during the time na ikaw ay naghihintay? Hindi na uso kasi ngayon ang paghihintay. Gusto mo kumain? Click online, darating ang pagkain. Punta ka Jollibee, maya-maya lang, kakain ka na. But in life, there's always a process. Kaya marunong dapat tayo maghintay. Tama yung sinabi doon sa verse natin sa San Lucas. Kailangan lang daw ay laging handa. Pagiging laging handa. At manatiling maliwanag ang iyong ilawan. Tularan natin ang ugali ng mga alipin. Yun yung sinabi doon sa verse. So paliwanag ko. Pagiging handa lagi. So ang pagiging handa lagi, ano ba yon? Ibig sabihin sa ating buhay. Ang success kasi hindi yan basta-basta darating na lang sa'yo. Ang success, di ba, sabi ko, is ina-attract. And success attract sa mga taong may value, taong may proper attitude, may nice attitude, marunong in life. Ikaw ba, during the time na ikaw ay naghihintay ng iyong pagpapala, ng iyong gusto, naghahanda ka? Skills? Your faith, meron ka ba? Panatilihing maliwanag ang iyong ilawan. So, sino ba nagbibigay ng liwanag sa atin? Jesus Christ. So, ikaw ba ay nandoon sa part ng pinanatili natin yung ating liwanag, yung righteousness in ourselves? Hindi ba tayo natutok sa gumawa ng mga maling bagay para lang makuha yung ating mga ninanais sa buhay? Or, ikaw ba yung tipo ng tao na nananampalataya sa Kanya at lalo mo siyang kinikilala habang naghihintay? Naniniwala ka ba na naririnig niya ang prayer mo? Yung part na yon, ang tawag natin doon is faith. Yun ang ibig sabihin para sa akin. Panatilihing maliwanag ang iyong ilawan. And si God, si Jesus Christ, ang ating ilaw. Siya yung tanglaw, siya yung magbibigay sa atin ng liwanag, ng daan para makuha natin yung ating tagumpay. So, without God, hindi tayo pwedeng magkaroon ng pagpapala. Yun ang ibig sabihin para sa akin. So, maging handa lagi. So, your attitude, your skills, the way you treat other people, yan yung ibig sabihin sa akin. And pangalawa niyang sinabi is, tularan ninyo ang mga alipin. Yung attitude ng mga alipin, ano ba yon? Humility, may kababaang loob. We, bilang tao, sometimes nagmamadali na nga tayo na nga yung na gusto agad, nakikiusap lang naman tayo, tayo pa yung parang ma-demand, di ba? More in demanding ang mga tao ngayon. I pay, you give me a right away, parang ganon. But in life, ang blessing kasi, hindi talaga yan basta hinihingi, kiniklaim. Pinipray yan, pinapakiusap yan, and sabi nga ni God, panatiling maliwanag ang iyong ilawan. Kasi ang success is parang like this. Dadaan siya, kung sino man yung ma-attract siya, doon siya pupunta. Now, imagine mo na lang yung sarili mo, kung hindi ka nagliliwanag, hindi ka mapapansin ng blessing ni God. So, kailangan mo pagliwanagin yung sarili mo. So, laging handa. Kasi ang pagkakataon, ang opportunity, dadaanan ka lang yan, hindi ka niyan hihintayin. Every time na ginagawa natin, during the time na ginagawa natin yun, dapat meron tayong ugali ng kababaan ng loob. Yung hindi tayo maiinis kapag hindi natin nakuha ang ating gusto, yung hindi tayo magagalit kapag na nagkaroon ng kabiguan, diba ba? Yung may mga tao na humaharang sa atin, nagagalit tayo, or sa Kanya, kay God mismo, nanunumbat, bakit nangyayari ito, bakit hindi pa rin ibigay-bigay, ginawa ko naman na ang lahat. Baka nakakalimutan natin yung humility.
So tayo ay nakikiusap. Ang kailangan lang natin ay tularan yung mga alipin, di ba? Yung mga katulong is kahit anong oras dumating yung amo nila, wala naman silang reklamo. Kasi kailangan nilang pagsilbihan. So kahit inaantok na sila, still awake sila, waiting for the amo na wala naman tayong assurance. Kating gabi, madaling araw ba yan? But alam mo sa sarili mo, nandoon ka sa sitwasyon na yun, sila ang amo, magsisilbi ka. Willing kang maghintay. Hindi ka pwedeng mainis kasi ang mga tao or mga alipin na katulad na ganyan, yan yung pinagpapala. Kasi imagine mo, kung ikaw yung tipo ng alipin or katulong or kasambahay na yung amo mo, hindi naman nagdidiman pero nakikita niya sa'yo na nandoon yung puso mo para maghintay, nandoon yung passion mo para pagsilbihan siya. And inuutang mo sa kanya, parang utang na loob mo sa kanya na binigyan mo siya ng trabaho. Ganyan yung normal na attitude ng mga kasambay or alipin noong panahon ni Jesus. But, tingnan mo sino ba yung mas binibigyan ng pabor? Sino ba yung mas binibigyan ng tulong? Yung mga mababait na alipin. Di ba? Kung ano yung kailangan, anak mo, pag-aralin ko. May mga ganun, may mga story ang ganun. So yung logic niyan, tingnan mo, kung nandun tayo sa part ng attitude ng pagkumbaba, is malapit sa atin yung grasya. Tandaan, in life, there's always a process. Matuto tayong maghintay. Kung hindi pa dumating yon, manatili at maging handa, paliwanagin nating ilaw at makikita yan. Tamang gawin is the right attitude, grind with humility, and love do sa lahat ng ating ginagawa. Faith. If yung ilaw mo ay nakakonekta sa liwanag ng mundo, which is Jesus Christ. Okay? Ang blessing ay mapapa sa kamay kapag marunong tayong maghintay. Okay? The happy thought is, ang taong marunong maghintay, ang pagpapala at tagumpay ay mapapa sa kamay. Maghintay lang tayo.